Ayan, hello. So our topic supposedly today is about information security management. Since this is our subject, this is our first lesson, tama? So, okay. In regards to our topic, we will be talking about introduction to information security. Since again, ang subject natin is AIS 11, which is Information Security Management. First, we will be talking about kung ano mga bang meron sa information security. Okay? So, pag sinabi natin information security, sabi daw dyan, sometimes, according to Wikipedia, sabi daw dyan, ito daw minsan yung shortened term for InfoSec. Pag sinabing InfoSec, ito yung pag-practice of protecting information by paano? Mitigating information risk. Kasi nga, ito ay part ng information risk management ng mga companies or ng businesses or ng entities para maprotektahan nila or mabigyan nila ng security yung mga information na dinidisclose sa atin ng ating mga client. Okay? So, ito, typically, minsan, it involves the prevention or pag-reduce ng mga probability ng, of course, ng mga unauthorized and appropriate access sa data. Okay? Or pwede yung mga unlawful use, disclosure, disruption, deletion, corruption, notification, inspection, and so on and so forth. Again, pag sinabing information security, ito yung pag-manage natin ng information risk in relation to the data na binibigay sa atin. Okay, of course, may mga unauthorized or inappropriate access sa data natin and we have to secure them. Paano? Pag-aaralan natin siya. Okay? Next. For the information security, meron tayong tinatawag na OSI layer. Pag sinabing OSI layer, Operating System Interconnection. Okay? Dito naman sa OSI layer, ayan, may layer siya. Meron siyang 7 layers. We have the physical, data link, network, transport, session, presentation, and application. Dito, so may sinusunod tayong layers. Pag sinabing mga layer, itong mga layer ng OSI na to is, of course, ang goal nito is, of course, mas mabigyan ng security yung information or data na meron tayo. Ayan, meron siyang iba't ibang layer eh. So, ibig sabihin, pag sinabing, halimbawa, number 1, pag sinabing physical, and ibig sabihin, iba yung part or ibang layer na to, ang layer na to is iba yung security na binibigyan niya. Kasi nga for physical information na meron tayo dyan. Okay? Ayan, meron din tayong tinatawag na security controls. So, sa security control natin, itong sinusunod natin. Yung mga layer na yan. So, sa security control, meron yan laman. We have the traditional security control and sa improved security control. Ngayon, pag-aaralan natin siya. Okay? So, ang goal naman ng ating information security is, una, is to detect. Ma-detect natin kung ano-ano yung mga information na binibigay sa atin ni client or ng entity or mismo customer natin. Tapos, of course, ang goal natin is malaman natin kung may mga unauthorized information or disclosure na nangyari sa information ay data na binigay sa atin. And of course, pag binigyan tayo ng data or information ni client and customer, malamang dapat natin siyang i-secure. Kasi minsan, di ba dati, halimbawa, kapag kayo ay nag-OJT, di ba noon, may pirma kayo ng non-disclosure agreement. Kasi may mga informations or mga data na dapat doon lang pinag-uusapan or dinidisclose mismo sa entity. Okay? Tapos may mga client kayo, di ba? Halimbawa, pag nag-audit kayo, may meron kayong client. Tapos dapat hindi nyo disclose yung mga information na nalalaman nyo pag nag-audit kayo. Ganun siya. Kaya natin pinag-aaralan yung information security para malaman natin, i-detect natin yung mga pwede natin makuhang risk kapag weak yung security natin sa isang information or data. Ngayon, kapag na-detect mo na siya, pag nalaman mo na ano yung mga possible or pwede mong risk na pwedeng mag-arise doon sa information security natin, of course, mape-prevent natin siya. Dalawa lang naman goal niyan eh. Again, to detect and to prevent yung mga risk na pwede nating makuha kapag tayo ay nag-secure ng isang data or ng isang information. Okay? Ayan, ngayon, meron tayong tinatawag na overview ng information security. So, ito yung magiging flow or proper flow ng mismong
security natin. Ito mismo siya. Halimbawa, ayan, number 1. Or yung kaunahang icon dyan. Ito. We have the end user. Pag sinabing end user, of course, meron kang data na binibigay sa'yo. Ito ka. Of course, using internet, gagamit ka ng web application para matranscribe yung mga data, matransfer yung mga data na meron ka or information na meron ka. So, pag may web application ka naman, itong web application na connect sa server. Meron kang server. Okay? Yung mga pwedeng Windows, ganyan. Sa server naman, meron siya mismong database. Ngayon, pag-aralan natin kung ano yung mga meron dito sa flow of process na to. Okay. Una, we have the end users. Sa end user naman, meron tayong tinatawag na OS or operating system. So, sa operating system, meron yan laman, application and software. Tapos sa software naman, naglalagay tayo sa software na mga personal information, banking information, or private information. Pwede rin, halimbawa, hospital information, or yung mga informations relating to an entity, or sa mga private firms, ganyan. So, sa end user, ayan, ito yung laman yan. Kukolek ka ng mga information na yan. Pag nakakolek ka using internet, dadalhin mo yan sa web application. Gagamit ka ng web application. So, dito sa web application, meron kang niraran na service. Okay? Kinokolek mo yung mga information na nakuha mo or nanggaling sa end user. Tapos, of course, kapag na ilagay mo na siya, nakolek mo na yung mga informations na meron ka galing sa end user, madi-display na or show na dyan yung mga information na meron ka. Halimbawa, meron full name, address, ganyan. Doon lalabas yung mga information na nag-gather mo from the end user. Okay? Next is, again, mag-display din dyan yung functions para ma-perform mga transactions na meron tayo or nanggaling doon sa mismong end user natin. So, next, kapag again na-collect na natin, na naka-display na siya, of course, pag-process natin siya. Pag na-process natin siya, isi-send natin yan o dadalhin natin yan sa mismong server. Of course, sa server, so yung mismong storage ng mga information or data na meron tayo na nanggaling kay end user. Ngayon, kapag ipapasa na natin siya kay server, si server naman, ang trabaho niya, meron din siyang OS or operating system. Tapos, i-run niya yung application. Si server mismo ang nag-run ng application. So, ang nangyari dyan, in running services, is para makita natin yung mga front-end at para ma-perform natin yung mga task nang galing sa web application. Okay? Ngayon, si server, in-store niya, again, storage siya ng mga information. Tapos, dadalhin niya rin kay database. Ang laman niya, ang pang-diretso niya is database din. At yung database, ito yung pinaka-storage ng lahat. So, sa database naman, may mga specific personnel lang na humahawak niyan or may access niyan. Kasi iba-iba yung level ng privacy or security na mga information na meron tayo. Ngayon, si server, again, ito ang example nito is yung mga Windows, ganyan. Halimbawa, laptop natin, pag binuksan natin may server yan, lalabas ng Windows. Ngayon, meron siyang administrator account. Di ba, halimbawa, may laptop kayo. Pag binubuksan niyo yung laptop niyo, nakalagay doon, administrator. Minsan, inaayos niya, nalagyan niya ng pangalan niyo. Ngayon, kayo, as a server, halimbawa, laptop niyo, kayo lang may access niyan. May mga informations or information kayo dyan na kayo lang nakaka-access and kayo lang yung may allowed na lagyan ng encryption. Halimbawa, ito nga yung laptop nyo. Tapos, again, ito kayong server. Tapos, kayo lalagyan mo siya ng password, yung laptop mo. Ganon. Ibig sabihin, may administrator access kayo kasi nga ikaw yung administrator ng mismong server or laptop mo na yan. Okay? Ngayon, generally speaking, kapag may server ka, again, meron ka din database. Pag sinabing database naman, again, may OS din siya, may operating system din siya. So, sa database, siya yung server. Siya yung nag-serve ng data or ng base doon sa mismo mga information or data na meron tayo. Kasi nga, siya yung storage . So, lahat ng information ng client na meron tayo is andito siya sa database. So, sa database, again, meron din siya administrator accounts. So, tulad sinabi ko kanina, depende kung sino yung allowed lang humawak ng database. Kasi nga, again, iba-iba yung level ng mga informations or data na pwede lang hawakan ng mga personnel. Okay, halimbawa, ikaw sa laptop mo,
ikaw lang ang allowed gumamit niya kasi nga may mga information or data dyan na para lang sa'yo. Ikaw ba papagamit mo ba yung laptop mo tapos papabuksan mo yung ibang mga halimbawa confidential information or data na meron ka? Syempre hindi. Ganun din yung database. Ngayon, mag-set up ka dyan sa database kung sino lang yung allowed na gumamit or ma-access yung mga informations or data na meron kayo. Okay? Ganun siya. Ngayon, ito yung mga basic classifications scheme. Ngayon, meron tayo dalawang type yan. We have, or dalawang classification. We have the commercial and government. Under ng commercial, may tinatawag tayong public. So, ito yung mga information na pwedeng i-disclose sa lahat or sa public. Kasi nga public di ba? Ngayon, minsan may mga information or data rin na minsan kailangan approval kasi minsan hindi lahat publicly allowed to disclose yung mga information. Okay? Next is proprietary. Pag sinabing proprietary, ni-disclose lang dito lahat ng processes or organizational data na meron kayo. Ganyan. Next is private. Private nga. Ibig sabihin, may mga customer to private or entity relationship. Ngayon, yung mga customers and partners information na meron ka, kayong dalawa lang or dapat ikaw lang yung may hawak kasi naka-private yan. Dapat ikaw lang at si customer or si partner lang nakaka-access ng information or data. Okay? Next, and then we have confidential. Pag sinabing confidential, papasok na dyan yung mga vendors, partners, contract, kaya may mga kontrata na. Ibig sabihin, confidential or hindi dapat i-disclose yung mga information na meron kayo. Kasi nga, bind kayo by the contract. Ngayon, halimbawa kapag kayo nag-disclose ng information na naka-private or ibig sabihin confidential, hindi dapat i-disclose. Ayun, lagot kayo kasi nga, of course, may contract kayo na pinirmahan. Ganun siya. Next, we have sensitive. Dito naman, ayan na, yung mga company intellectual property na hindi dapat i-disclose kasi nga, sobrang private niyan. Sobrang sensitive niyan. Halimbawa, may mga kaya diba parang nauuso noon sa mga palabas or teleserye, yung mga magkakalaban na businesses or companies. Tapos ninanakaw nila yung mga confidential or sensitive na files or information. Tapos kinokopy nila ganyan. Yun siya. Halimbawa, company intellectual property, yung mga blueprint, ganyan. Yun siya. Next, we have government classification. Sa government classification naman, meron tayong tinatawag na unclassified. Pag sinabi yung unclassified, parehas lang siya ng public. Dinidisclose din siya publicly, pero kailangan mo na ng authorization. Kailangan mo na i-confirm kung dapat ba siyang i-disclose. Pero publicly, kailangan siya i-disclose. Ganun siya. Next is, we have the sensitive unclassified. Ito yung mga data folders or informations na nakatag for official use only. Ano ba? Mga government employees lang, ganyan. Tapos may mga level din yan ng security. Depende kung ano yung position mo, ganyan. Ano ba? Top management. Sila na dapat maka-open ng information or data or folder na yan. Ganun. Next, we have confidential. Pag sinabing confidential, dito naman, i-indicate mo yung strength of ground processes. Ito na siya. Sabi ko kanina, may by level. Halimbawa, top management, ito lang. Sila yung dapat maka-access niyan. Ito naman yung mga information or data na pwede ma-access ni executive. Ito naman yung mga information or data na pwede ma-access ng mababang employee. Ganyan. Ganun siya. And then we have the secret. Pag sinabing secret, halimbawa, may mga information kasi na sobrang sensitive katulad ng halimbawa ng military plans. Malamang pwede nyo bang malaman ang mga military plans? Kaya nga may secret kasi nga hindi siya pwede i-disclose publicly kasi halimbawa yan military plans. Paano kung di-disclose siya publicly? Minsan may mga bida-bidang nagsisugudan dun sa plano ng mga militar, ganyan. Ganun siya. Kaya kailangan may security and hindi dapat lahat na-access ng mga normal na tao or may specification lang or classification. Next is we have the top secret. Ito naman yung mga cryptographic and communication intelligence. Yun ay sobrang top secret na kailangan. Konti lang talaga yung nakakaalam kasi nga
kinaklasify natin yung mga gumagamit or may access sa mga information na yan. Okay? Next, ito naman yung mga human factors na dapat natin i-consider. Una, visitor access. Ito siya. Ayan, visitor access. Malamang, mapapansin nyo, kapag halimbawa sa school, tulad sa school, pag mapasok kayo, di kayo makakapasok ng wala kayong binibigay na ID, ganyan, mas wala na kayong visitor's pass, ganyan. Ganun siya. Of course, kailangan alam natin kung sino naman pumapasok sa mismong entity or company natin. Baka mamaya pumapasok lang yan para mag-monitor or humahanap ng mga butas or pwedeng makuha ng information or data, ganyan. Next, we have communication with strangers. Dito naman, of course, dapat aware tayo kung sino-sino yung kinakausap natin. Kaya nga, marami yung, alam niyo yung nabubudol-budol. Yung kinakausap na lang bilas, babe, hindi mo alam, hindi mo namamalayan, binibigay mo na yung gamit mo, phone mo, pera mo, tapos bilang maya-maya, tsaka ka matatauhan. Kailangan, aware tayo and sobrang observant natin sa mga kausap natin, lalo na pag stranger o hindi natin kilala. Next, we have, ayan, importante to, lalo sa atin, mga accountants. Ayan, clean desk. Kasi di ba minsan, ako, minsan ganun din ginagawa ko, naglalagay ako ng sticky note, alam mo, sa laptop or sa computer. Didikit ako dyan. Yung mga information na kailangan kong gawin, ganyan. Di ba minsan ganun din kayo? Tapos minsan, meron din sa ibang employee, nilalagay nila yung password ng wifi dyan, sa sticky note, password ng mismong computer mo, ganyan, yung mga files. And importante na dapat pag-aalis tayo pagkatapos ng office work, ayusin natin or linisin natin yung mga desk natin. Kasi alam niyo ba, mayroong kaya kung narinig yun, merong nag-audit sa kanila, tapos fine-check yung mga index nila, tapos pag nakita na, halimbawa, nag-iwan ka ng laptop na nakabukas, ganyan, kinukuha nila, tapos kukunin sa government. Tapos, syempre kasi nga, dapat hindi ka nag-iwan ng mga informations or halimbawa, mga devices mo na naka-open na pwedeng ma-access ng ibang tao. Ganun siya. Next, ayan, ito na, bagay sa inyo to. Ayan, public conversation, ayan, kakamarites nyo kapag may kausap kayo sa phone. Minsan may mga information or data kayo na dinidisclose na hindi naman dapat. May pinag-uusapan kayong tao. Tapos, may mga data or information kayo sinasabi sa kausap nyo na dapat, minsan, hindi naman dapat pag-usapan publicly. Halimbawa kayo, nag-OJT kayo, di ba? Or nag-OJT kayo dati. Tapos may pinag-usapan kayo, yung ino-audit nyo, ganyan. Ay, alam nyo ba, ganito, ganyan, nalaman ko na itong tooth na blank na to is, maraming palang anomalies ganito, ganyan. Ayun, syempre, dapat aware tayo na dapat hindi dinidisclose publicly or hindi tayo nakikipag-usap publicly, lalo na kapag may mga sensitive information tayo na pinag-uusapan. Ganon. Next is BYOD. Ano sabihin ng BYOD? Bring your own device. Dito sa bring your own device, ito yung sinasabi ko din kanina, na may nag-audit, tapos, of course, minsan kailangan mong magdala ng sarili mong gamit. Kasi syempre, may mga information or data kayo na para sa inyo lang or kayo lang nakaka-access. Halimbawa, kasi kapag management computer, halimbawa, di ba, ayun yung mga access ng mga andun yung mga files and datas nyo sa mismong computer. Ngayon, doon, pwede kang mag-install ng kung ano-ano. Ngayon, minsan, dapat gumagamit tayo or gadala tayo ng own device natin para, of course, yung mga information or data na meron tayo lang makaka-access. Next, ito, presentation with sensitive content. Diyan naman, di ba, may mga minsan pa mapapanood natin or usually kapag kayo ay nasa corporate na or industry, of course may mga presentations kayo. Sa presentations nyo, may mga sensitive content kayo na i-disclose. Ngayon, dapat aware kayo sa mga content na dinidisclose nyo kasi minsan, again, depende, halimbawa kayo top management, kayo lang yung allowed doon sa presentation kasi nga kayo lang dapat yung makaalam yan. Again, classify nyo muna kung ano yung content na meron kayo, kung gano'n ka-sensitive yung information or data na di-disclose nyo, tsaka nyo i-classify kung sino yung dapat lang makarinig or dapat makaalam lang or may access lang sa mga information na yun. Next, we have classification of information. Ngayon, classify natin kung gano'n ba ka-sensitive or gano'n ka-strong yung mismong information na meron tayo. Tsaka natin, again, malaman kung sino lang dapat pwede maka-access niyan. Next, ayan, we have leaving the office. Pag sinabing leaving the office, dapat lahat ng
device na meron kayo na ginamit nyo or merong sensitive contents and information or data, dapat bago kayo umalis, dalhin nyo or wag iwanan nakabukas. Dapat lagay ng encryption or password. Ganun siya. Ganun naman usually nangyayari, pero minsan may mga times na talaga na napapabayaan ng ibang employees yan. Kasi atat na umuwi katulad niya, joke. Ayan, next we have the data classification process. Ito na yung mismong process ng gagawin natin kapag kayo nag-classify ng data. Una, define nyo muna kung ano yung pinaka-purpose ng pag-classify nyo ng data. After nyo ma-define kung anong purpose nun, saka nyo identify kung ano yung scope niya ng data na yun sa mismong environment. Ano bang gamit niyan? Bakit kailangan nyo na i-define yung scope na yan. Tapos after nyo ma-define yung scope ng environment, data ng environment, ngayon, di-discover nyo lahat ng scope ng data na meron kayo. And then, next is, segregate nyo, classify nyo kung gaano ka-sensitive yung level ng data na meron kayo. Kung si top management lang may access, si employee ba ang dapat may access, sa accounting department, sino lang dapat yung may access sa mismong information or data na meron kayo. Ngayon, kapag na-define nyo na or na-classify nyo na yung mga sensitivity level, ngayon makaka-develop na kayo ng data guidelines. Kung paano siya hawakan, dapat ito lang may access, ganon kayo mag-classify ng data. Kasi nga ito yung data classification process natin. Ngayon, ano ba yung benefits? Ayan. So, una, you will be able to identify the criticality of your systems. Again, kapag alam niyo yung information security and yung mga data na meron kayo, malalaman natin kung gaano ka-critical yung system na ginagamit natin or meron tayo. Kasi nga, of course, para ma-mitigate natin yung risk na pwede natin makuha when it comes to handling our data and information. Next, you will be able to classify your information and to implement proper security controls. Ngayon, kapag na-classify mo na yung mga information na yan, anong benefit nun? Malamang makapag-implement ka ng tamang security controls kung paano natin i-secure yung mga data and informations na meron tayo. Next, we have, it will help you manage your investment. You will know what is your priority to secure. Ngayon, kapag na-classify niyo yung mga data, malalaman nyo din, ano bang benefit nun? Malalaman nyo kung ano yung mga priority nyo. Itong data na to kailangan, ito yung priority natin kasi ito yung mismong sensitive. Ganyan. Next is we have build your cyber security and enablement roadmap. Ngayon, of course, kapag alam mo na yung mga priority mo, gagawa ka ng cyber security roadmap. Ito na siya, ito yung susundan mo, na gagawin mo, ito yung process na gagawin mo para ma-secure yung mga data or informations na meron kayo. And kapag nakagawa na kayong roadmap, malamang ano benefit nun? Last is, ma-reduce natin yung impact ng breach or ma-reduce natin yung impact ng mismong risk sa data information. Ayan, ganun siya. Paano natin ma-reduce? Malamang kapag naayos mo na yan, kapag meron kang sinusunod na roadmap, konti na lang yung impact niyan. Ganon siya. So, I hope may natutunan kayo. Ngayon, yun lang naman din yun. Tapos, ayan. Mag-iwan ako ng activity sa inyo today. Tinang submission ngayong Monday, ha. Kukolektahin ko na lang din siya. And, yun lang. Thank you and see you all. Thank you.